Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, puntuhan nga natin ng diretso itong sinabi ng mga abogado, mga accredited ICC lawyers na delikado, mapanganib sa pamilya ng mga biktima at sa mga testigo kapag pinayagan ng ICC ang request ng defense o ng kampo ni Duterte na interim release. Yan po, pinahayag po yan ni Attorney Butuyan, Joel Butuyan, ni Attorney Chrissy Conte. Lahat po sila o pareho sila nagsasabi na risky, mapanganib. Bakit? Unang-una, alam naman natin si Duterte, pagdating sa mga pagpatay, pagdating sa mga panggigipit, panghaharas, alam naman natin na hindi naman si Duterte nagbabanta lang sa ganyan. Siniseryoso niya yan. Ang buong panahon ni Duterte ng panunungkulan, killing. Lagi niyang sinasabi. Pagpatay, patayin. At ang mga banta na yan ay nangyari. Yan nga yung naging feature ng kanyang 6 na taon na panunungkulan, mga patayan. Ngayon na nakakulong na si Duterte, ano man na pwedeng gawin niya na panggigipit, panghaharas, pananakot o gawan niya ng masama ang mga pamilya ng biktima at mga testigo, medyo mahihirapan na dahil napakalimitado ng nakakadalaw sa kanya sa loob ng kulungan. Pamilya niya lang halos. Nababantayan ang mga usapan sa loob ng kulungan. Kahit sino, kahit nga si Amy Marcos, senadora na yan, hindi pinapasok. Kahit nga si Harry Roque, ilang buwan na doon sa Europe, hindi pinapapasok. Sila Rubin Padilla, hindi pinapapasok. Pamilya lang ang pinapapasok. Kaya nalilimit talaga ang galaw ni Duterte doon. Kung noon kasi parang si Duterte, hinahayaan niya na lang ang mga testigo at pamilya ng biktima na magsalita laban sa kanya noong hindi pa siya nakukulong. Kasi ang paniniwala ni Duterte, hayaan natin yung magsalita yung mga yan, wala namang mangyayari dyan. Kumbaga hinayaan ni Duterte yung mga pamilya ng mga biktima na nagkaso sa ICC, yung mga abogado, human rights lawyers na tumutulong sa mga biktima at sa mga testigo. Hinayaan ni Duterte ang mga ito. Kasi ang paniwala ni Duterte, wala namang mangyayari. Kumbaga, hayaan na lang yan na kung ano man ang gawin nila, wala namang mangyayari dyan. Pero naiba yan ngayon na nakakulong siya. Naiba yan. Na-realize ni Duterte na seryoso ang ICC. At ang mga kasong kinakaharap niya ay seryoso. Hindi niya na ito mababaliwala. At sigurado, nagtanim ng galit si Duterte habang nakakulong. Nagtanim ng galit yan sa mga tumutulong sa mga pamilya ng biktima, lalo na yung mga abogado. Nagtanim ng galit yan si Duterte sigurado sa mga nasa likod ng pagkakakulong niya. Hindi lamang yung mga opisyal ng gobyerno tulad nila General Torre, hindi lamang yung tulad nila Boying Rimulya, pati yung mga abogado na tumutulong sa mga biktima. Pati lalo sa kayong mga testigo, yung mga tumatayong magtitistigo. Sigurado nakamarka na yan kay Duterte. Kumbaga kung dati hindi niya siniseryoso ang kaso niya sa ICC, ngayon siniseryoso niya ito. Kaya pag nakalabas si Duterte at nag-grant yung kanyang interim release, sabihin pang pinapangako niya na hindi siya makikipag-usap kung kani-kanino, pero mas makakapagplano na si Duterte kung paano man siya makakaganti, kung paano niya man mapipigilan, mahaharas o gawa ng masama ang mga pamilya ng biktima, mga abogado at mga testigo. Kaya may batayan ang sinasabi nila Attorney Joel Butuyan at Attorney Chrissy Conte na risky, delikado sa pamilya ng mga biktima, delikado sa pamilya sa mga testigo at sa mga abogado.
delikado kapag nag-grant ang interim release ni Duterte. Kung ngayon ay hindi siya makagalaw sa loob ng ICC dahil nalilimita talaga siya at nababantayan, kapag napunta siya sa isang bansa at kahit pasabihin, ipangako ng kampo ni Duterte na ililimit nito ang galaw nito, pero makakagawa ito ng mga bagay na hindi niya dating nagagawa nung nakakulong siya sa ICC. Kaya kung itong mga lawyers o ay itong mga judges ng ICC sa Pre-Trial Chamber 1 maniniwala sa pagpapaawa effect ni Duterte, maniniwala sa mga pangako ng kampo ni Duterte na hindi ito makikialam sa mga testigo, na hindi ito makikialam sa mga nangyayari sa Pilipinas, na susundin nito ang mga terms and conditions kapag nag-grant ang interim release nito, malaking pagkakamali na gagawin ito ng pre-trial chamber judges. Kasi mabubudol sila. Alam naman natin si Duterte. Magaling yan mambudol. Magaling mangako. Pero sa likod niyan, iba ang planong gawin yan at iba ang gagawin niyan. Napakalawak pa ng impluwensya ni Duterte. Napakalawak pa ng kanyang available na resources. Maraming pera yan. Maraming logistics yan na magagamit. Marami pang mga tao yan na pwedeng mapakilos. Marami pang influence yan, malawak pa. Kaya kung sinasabi na wala ng kapangyarihan at influensya si Duterte para maka-obstruct ng justice, makaharas, makaganti sa mga pamilya ng biktima, mga testigo at mga abogado, nagkakamali dyan ang ICC judges o pre-trial chamber kapag pinayagan nilang magkaroon ng interim release si Duterte. Ang pinapangambahan, kinakatakutan ng mga abogado ng mga biktima ay mayroong batayan. May malinaw na batayan. Hindi ito simpleng gawa-gawang parang hinala. Alam naman natin si Rodrigo Roa Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.